Alright guys, we welcome you to another episode of License to Shoot podcast. And to start things off, no, ako muna magsisimula by na humihingi ako ng pasensya sa mga viewers na ngayon lang kami nakapag-record uli kasi nagkasakit ako noon. So, I hope everyone's safe and healthy, especially na nasa flu season pa rin ata tayo ngayon. Yeah, maraming nagkakasakit. So, sana we continue to pray for everyone's health and safety. Then, okay, so wag na natin patagalin, no? Ano ba pag-uusapan natin, Wilmin? Ano ba? Okay, so first of all, welcome to the our podcast and ako si Miggy C, kasama ko si William Go. And today dahil medyo nagkaroon kami ng almost a 1 week break, pag-uusapan muna natin yung PBA. Pero after this episode, siguro you could expect UAAP content Hmm, maybe next week lalo na from us. papasok ng Final Four. So please like, share and subscribe to our channel. And yun, mamaya kung may mga kung may mga takes kaming agree or disagree kayo, let us know in the comment section. So, let's go. Pag-usapan natin sa PBA yung isa sa mga favorite teams na napapansin ko ng karamihan. Bukod sa Hinebra, isa sa mga crowd favorites din kumbaga coming into the season, and that's the Converge Fiber Xers. And currently after their two games, medyo nagkakaroon tayo ng conversation kung bumabagal na ba talaga yung signal ng Converge at kung may disconnection nga ba talaga sa kanilang team. Pero let's start with medyo mainit na topic agad. Dahil nagkaroon sila ng 0-2 sa ating Commissioner's Cup, merong mga nagkakaroon ng usap-usapan na kaya daw sila 0-2 is nagtatank sila. So, ikaw, what are your thoughts about that muna, William? Walang tanking for Balti dito, no. Ay, hindi mo rin naman makikita na tinatank nila for Balti to kasi when you look at it, no, marami rin namang factors na which pag-uusapan namin later as to why ganito yung Converge na parang yes, to start things off 0-2 sila, and then ngayon today is November 17, and siguro by later mamaya pag ni-release namin to, ongoing na yung match up nila against Hinebra. So, yeah, mabigat na kalaban sa kanila yun. Kaya we'll never know if ano yung mangyayari, if makaka first win na ba sila or 0-3. Pero marami na may mga factors, yun nga, may mga factors talaga na nagko-cause as to why 0-2 sila, and sa lahat ng mga factors na, nakikita ko based on my observation is wala dun yung pagtatang kay Balti. Especially na Mm. when you look at it din, ang lakas din naman kasi talaga ng lineup nila. Kaya Mm. hindi mo naman, parang hindi naman sila masyadong, hindi mo rin naman makikita na magi-give away sila na ng isang season para lang makuha si Balti. Mm. Akin naman, tingin ko let's debunk that theory. Actually, you already debunked it and I'm also gonna debunk it for now. And the reason for me bakit hindi din ako naniniwala na they're tanking is because napakaaga pa here in the season. 2 games pa lang sila. And at the same time, kung tanking sila, bakit pa nilang ba't ko sila kukuha ng balik import na si Tom, ano yung apelyido? Basta si Tom, 'di ba? Si Ba't sila Tom kukuha ng Vodanovic. ba't sila kukuha ng balik import na they want to compete, and ba't sila kukuha pa ulit ng ba't sila kukuha ng veteran point guard tulad ni Mactalio to lead this team, 'di ba? So, kaya sila nagkakaroon ng 0-2 hole. For me, 2 hole for me is because you need to take in consideration na nawalan sila ng dalawang veterans in their lineup. Yun yung dapat kong Mainly, sasabihin. Sige, pero go lang. Sige, sige go, lang, go. sorry. Mainly Jeron Teng and Mab Ahamisi na for me last year sila yung dalawang aside from Kevin Racal, sila yung leaders of Converge. So ngayon nawalan sila ng leaders of Converge. Syempre you will expect a sluggish start from them. And kahit sabihin natin dumating si Mac Talio, a player na could be someone to be a lead, parang iti-take yung leadership role
for Converge this season, iisipin din natin na kinukuha niya lang ulit yung footing niya sa PBA once more, 'di ba? So, kaya medyo nagkakaroon din sila ng mabagal na simula. Itong 0-2 ng Converge para sa akin, hindi to nagsasign na magta-tank sila for Balti or for someone in the next PBA drop. Pero ano to for me nagkakaroon lang sila ng development period kasi dahil dun sa mga losses and yung mga impacts ng mga nangyari sa kanila this off season. Pero one thing is to get lang a conclusion about why Converge is not tanking. Kasi nga early of the season and yung mga losses nila, sobrang laking bagay yun na magkakaroon talaga ng side effect into this journey sa kanilang panimula. Pero yung tanking for me, feeling ko this early, hindi talaga mangyayari yun. Hindi talaga. Pero Mm. maybe in the future, maybe they could explore it. Pero syempre, hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Pero from now, it is really good to say na hindi sila nagtatank. Never sila magtatank as early of this season. As early in the season. So, yun lang naman. Uh, about how to debunk that theory of converged tanking. Now, let's go to the more significant topic. And it is the 0-2 hole na meron ng Converge ngayon. So far, if I'm not mistaken, lahat ng naglaro ng week 1 already has one win into their name. Yung Kia, yung Oh, Terra Firma, Terra Firma yung tinalo Blackwater. Blackwater. Oh, di ba? Yung Blackwater din tinalo yung Converge. Hmm. So parang if I'm not mistaken, si ano na lang si Converge na nga Converge na lang. lang yung Converge na lang hindi na nanalo na naglaro ng week 1. 'Di ba? And So, to, yun yung pag-uusapan natin. Sige. okay. Yeah, to start things off, tama naman yung, yun nga, na-bring up mo na nga, yung pagkawala ni Mav tsaka ni Jeron. Kasi syempre, veteran leadership pa rin yun eh. And, di ba, parang naging si Mav nga yung main guy nila, parang the past few conferences under Coach Aldin. So that's definitely number one. And oo, sige yun, may assistant coach na Willie Miller for the guards and may assistant Mm. coach na Danny Ildefonso for the bigs. Pero iba pa rin kapag iba pa rin yung kapag on the court siya eh. So parang syempre Mm. pag coach off the court, wala naman sila sa court to play eh. So parang yun naramdaman nila yung lack of a veteran leader in Mav and Jeron. Tapos si Abu Tratter is approaching the vet stage na rin. 'Di ba? Ilang years na rin nasa PBA si Abu Tratter. So parang yeah, matagal na, parang matagal-tagal na siya. He has enough experience to play in the PBA. Tapos ano rin eh, isa rin is wala, yun na nga, wala, parang ang big na lang nila 'di ba si Ambohot and Arana. Ambot, Arana, Saldivar. Ayun, And yung Zaldivar. si Ebonya binalik Winive nila. sa ano siya parang ganun mangyayari. Hindi, It's winave na nila. Kasi sinay nila si Caralipio. pero alam ko na sa ano siya medyo complicated yung position ni Ebonya. Like Cameron Vegan, parang converge meron silang rights pero at the same time Mm. pwedeng kunin ng ibang team. Ganun yung mangyayari at sa Hindi, kanila. hindi, So hindi naman they have the rights. Under contract pa din siya na binabayaran pa din siya oo, ng Converge. yun. So yun, pag-usapan natin sila mamaya pero go back to your point na lang ulit. Ayun na nga. Tapos, syempre, puro bata pa eh. Diba? Mhm. Sino ba starting point guard dyan? Diba si Aljun? Alam ko si Aljun eh. Tapos, tatapat mo sa mga Chris Ross. Nakalaban na ba din si Chris SMB? Hindi, Di pa ata. Blackwater tsaka Token Ayun, Tex yung kalaban nila. o 'di ba? O tatapat mo kay Jason Castro, tatapat mo kay ano. I mean, hindi ko naman sinasabing hindi sila lumalaban. Ano Mhm. naman sila. Nakakapagsabayan. Pero syempre, when it comes to the crucial stages of the game, yung veterano, syempre, yung experience, alam na nila kung paanong gagawin dyan in the PBA level, such as, yes, in the Jason Castro, di ba? They know how to work with Aljun
with guys like Aldrins and their other guards pag sa crunch time. So, yes. Actually, ano lang, to add lang din. Kaya naman sila nagka 0-2 hole. For me, it's malaki talaga yung ano yun. Nawalan sila ng mga leaders. At yung nangyari sa lineup nila, medyo bata pa to eh. Uh, ano lang, if I'm not mistaken, mga majority of them nasa ano eh, mga 2019 mga na-drop to eh. 2019 pataas na mga na-drop eh. Hmm. Si Kevin Rakal na nga lang tsaka si Mac Talio yung ano eh, yung masasabi nating veterano na sa pro scene. Pero itong si Mac Talio kasi medyo asterisk to kasi kababalik niya lang din sa PBA. So basically si Rakal talaga yung merong Yung madaming veteran nila. yung veteran talaga nila. So, and ano eh, yung nangyari sa Converge is makikita mo din na ano eh, they're developing at ito yung isa sa mga effects na having a young team. Merong mga talagang magkakaroon ng kapaan, especially si Winston, and even si Wong tsaka si Nieto na for me ano eh, medyo ilang years na ba sila sa PBA? Mga 2 or 3? Di ba Hindi mga si ganun na eh. hindi, nauna si Adrian eh. Pero Uh, hindi, sabay sila let's say mga nagpa-draft pero nasa Gilas pa nun si Mike eh. So let's say mga 3 to 2 years na sila Mm. nakakalaro, no? Mm. Pero dahil nalipat sila sa ibang team, nandun yung first time nila malipat, first time nila mag-adjust. So nakikita din natin as well yun. 'Di ba? So, yun yung nangyari lang talaga for Converge. Medyo since they have a relatively young team, it will take time to It get will take time. get it all together. Pero nevertheless, nakikita ko kung bakit ang daming taong sumusuporta sa Converge and rooting for them. Una, Independent team. independent team. Pangalawa, yung mga players nila talaga sobrang ang sarap i-root for. Especially if you're a fan of UAAP and also the NCAA. May mga players dito na talagang kabang-abang. Yung mga stars of the collegiate basketball nandito sa kanila. So, aantayin lang natin. Kailangan lang for the Converge fans na maging patient for the meantime. So, yun. Kasi 'di ba sila yung pinaka-competitive na independent team ngayon. I mean, other than Rain or Shine, pero alam ko mas competitive ngayon ng Converge kaysa sa Rain or Shine. Mm. Pero Ah, sige, Hindi, siguro go. stat-wise lang. Syempre, Rainer siya, nanalo na to against, ano, 'di ba? Nanalo na against Hindi, on against paper, on Tera, paper, on paper. on paper, feeling ko mahirap sa akin 'yan kasi rooting for these two independent teams eh. Then iba yung flavor nila eh. Si Rainer Shine may mga good set of veterans pa sila na kaya i-guide itong mga young players nila. While on Pero the other hand, yung Converge medyo Converge, puro all in bata sa ano talaga eh. eh. Oh, all in sa youth development eh. 'Di ba? Which si Kevin Rakal, no, parang no disrespect. Alam naman natin gaano kagaling si Kevin Rakal. Pero, 'di ba, parang limited playing time lang naman siya. Alam ko 'di ba limited playing time, hindi naman siya ganun kababad Mm. sa So parang when you compare it sa hindi naman necessarily Udonis Haslem. Basta gets nyo na yun yung naka yung parang yung limited minutes lang sa bench pero siya yung pag kunyari during timeouts, 'di ba? Siya yung kumakausap sa mga teammates niya during practice. Siya yung isa sa mga vocal pieces ng lineup. Like when it comes to the Mm. players lang other than the coaches. Pero yung ang isa rin na sa Converges, yun nga, syempre, unang talo nila 'di ba sa Blackwater tapos TNT. Mm. Yung sa Blackwater, hindi ko pa masyadong ma-justify yung loss. I mean, apart from the syempre experience na rin. Kahit ano sabi mo, experience na rin yung For me, yung Blackwater loss nila sa experience sa experience experience. nga nagkatalo. At saka Kasi yung nga Blackwater, oo sige, bagong coach din sila pero karamihan doon naging players ni Coach Jeff sa Alaska. So And kahit pa paano yun, may familiarity na. tsaka Puro bago veterans lang of eh. the league din yun eh. Troy Yan, Rosario, JV Banal, Casio. Taha. Oh, so, 'di So, ba? tapos TNT. Kahit sabihin natin na two of their biggest pieces are out.
malakas pa rin ng TNT, 'di ba? May mga key pieces pa sila in Calvin Oftana, who's actually alam na natin on the way na or na-establish niya na yung sarili niya as one of the league's best players. Tapos si coach tuloy, basta alam ko loaded ng TNT ngayon, 'di ba? Yung Oo, import pero nila, si ano lang, si RHJ na RH. ulit, 'di ba? Oo, Bumalik pero na. you need to take lang din na nung laban nila against Token Text, basically parang 3 stars yung nawala sa Token Text. Kasi nawala si Mikey Williams, wala si Pugoy. At the same time, na-eject si RHJ in the second Oo nga, quarter oh ata. yeah, oh, na So, eject. para sa akin, ano lang, Pero medyo malakas dun pa mo rin sila makikita, eh. oh, pero dun mo makikita na parang may advantage na yung Converge eh. Hindi, somehow, hindi pa rin nila nakuha yung hindi nila na-capitalize. 'Di ba? Kasi nawala ng import yung Mm. kanilang kalaban on that game. So medyo talagang you need to be patient for Converge and also trust the process for them. 'Di ba? Oo, Yung kasi 76ers, di na trust the process yun. Dito muna tayo sa Converge na kailangan oo, maging patient on no, them. yun na nga ang ano rin kasi masyado pang bata. Kahit sabihin natin na nakikipag-compete sila sa mga veteran, sa mga solid teams, sa mga contending teams, 'di ba? Parang merong mga situations or instances during games na kung saan lalabas kung gaano ka parang kung saan lalabas yung experience mo when it comes to when it comes to the game situations, no? So pag kunyari ayan dikitan, okay, paano natin since syempre kulang pa sila sa experience na gawin yun sa PBA level. So para isipin nila, o paano natin gagawin to, ganyan, 'di ba? Parang may panic, ayun, may panic, may sense of panic sila when it comes to those kinds of situations. Unlike yung mga vets, 'di ba? Alam na nila, o gato gagawin natin, Mm. ganyan. Tapos mas composed pa sila. So yun din yung factor, especially the PBA, Veterans League ang PBA, aminin man natin o hindi. So doon pa lang pag when you look at the number, or yeah, when you look at the structure of the PBA, most of their main guys are the vets. And for all the right reasons naman, 'di ba? So parang hindi naman hindi binibigyan ng chance yung mga bata. Pero may mga instances na, or yeah, may mga instances na kung saan ay lumalabas yung parang weakness ng bata ng mga batang players during the game sa PBA, na doon nagka-capitalize yung mga vets, and yun na nga yung nangyayari sa Converge lately. Mm. Ano lang, ako for me, yun nga, yung mga sinasabi mo mga mistakes na nagagawa dahil medyo lack of experience ba. Mm. It's okay for Converge. You need to also tame your expectations to them na kaya sa nagkakaroon ng ganung mga mistakes is because relatively young yung kanilang roster. So if we're gonna give them the time that they need, maybe they could mahigitan yung expectations natin for them. Pero speaking of yun yan, nasa 0-2 hole ngayon yung Converge. I just want to have a correction lang din. To correct myself. Hindi lang pala Converge yung yung 0-2 na wala pang win from the first week. Also rain or shine. Wala pa silang panalo din. Pero itong Converge kasi a lot of people are expecting a lot to them on them pala. So, lang, nasabi na natin 0-2 hole, 2 hole nila. Ngayon, what to expect to Converge para ma-temper natin yung expectations. Kasi sabihin natin ano yung kailangan nilang gawin. Basically, kailangan lang talaga nilang to trust the process eh. So, ito, Mm. as fans, ano yung kailangan naman natin gawin or how to set our expectations for Converge this season or this conference? Number one is, of course, kakasabi ko lang is y- understand na mga bata pa yung mga players nila. Mhm. That's number one. Kasi syempre ba, ah, iba pa rin yung kapag experienced ka na, iba pa rin yung mga Mhm. ganyan. So that's number one. Number two, hindi hindi ito yung parang wala silang vet, na experienced vet such as Mav Ahan Misi.
Na kasi kaya naman yung parang sa ano, Rain or Shine, 'di ba? They had a good parang kahit papaano they had a good run nung bandang final conference last year. Mm, Kasi mm, may kasi 'di ba parang sige mga bata din sila pero there were guys like Bo Belga, Gabe Norwood, si James Yap naglaro. So, yun yung ano parang yun yung kulang sa Converge, yung someone na magiging vet or kahit nga mid wala yung parang mga nasa mid era ng ano siguro si Kevin Rakal pero mm. yung ano Ayun nga, yung core player as mm, great of a player Kevin Rakal is hindi siya yung core player yung nalalagay sa core player ng team unlike sa ano let's mm. say kunyari ayun sa Rain or Shine 'di ba yung ganun nila sina Rain ng Batak dati si JV Mocon kaso nasa Phoenix pero 'di ba yun yung ano nila so Mm. Kumbaga yung Converge, yung core players na meron sila ngayon is mga bata pa and consist of maybe mm, 1 or 2 years pa lang sa ating liga, 'di ba? wala pa ngang And ano, 5 years yung mga ano oh, yun. Tama, tama, tama. Pero ano din, just like to add lang din si Mac Talio. Bakit? Yeah, si Mac Talio, kailan ba din na-drop to? 2016, if I'm not mistaken. Di ba? Mga ganun. So, mm, medyo matanda na nga si Mac Talio. Pero you need to take din na, ano, na pero di siya naglaro ng kababalik ano niya lang. oo O ilang kakabalik years lang din niya siya nawala. So, as much as we would like to call him a veteran already in the pro basketball stage, meron din talaga siyang time na kailangan niya din makuha ulit yung environment sa mm, PBA before he could lead this team. kahit ano sabihin mo hindi iba pa rin ng PBA na parang best of the best yan 'di ba Mm, best kahit sabihin natin magagaling yung mga nakalaban niya sa ano sa 3x3 sa Chooks to Go and yung other leagues na nilaruan niya iba pa rin yung galing ng mga players sa PBA. So yun ang mm, ano natin, yun ang una nating i-consider when it comes to Mac Talio. And then yung isa rin na ano aside from yun, yung ano pa, yung si Coach Aldin din syempre kahit sabihin natin na maganda yung nagawa niya, 'di ba? Uh, parang iba pa rin yung ano parang when it comes to coaching the PB. Kahit sabihin natin na magaling si Coach Aldin, he had runs last season na he showed that he belongs to the league. Pero iba pa rin kasi yung ano pag kuhang-kuha mo mm. na yung playing environment sa PBA na parang kahit sige, wag na si coach team, iba si coach team kasi kahit si sino ba yung mga solid coaches sa PBA na alam mong dun na mm, kahit Ano, si Coach Yeng, ganun. ayun Solid yung na mga coach eh. hindi pero iba na yun ibang level na yun masyadong mataas na yun 'di ba I mean obviously Coach Aldin's gonna get there pero malayo pa siya dun 'di ba yung mga ganong levels pero yeah like yung mga established na nila sarili nila as household coaches in the PBA. So, Mm. yun din. On the way pa lang dun si Coach Aldin, which he will get there. Pero, we'll see what could happen as of, yeah, we'll see what could happen in the future for Coach Aldin. Diba? Yes, and yun, aside from the coaching staff, aside from Coach Aldin, nabanggit mo na rin kanina yung coaching staff ng Converge. Maganda din eh kasi ang ganda ng mix ni Willie Miller and Danny Ay. 'Di ba? Talagang ano eh, development yung on the rise. And just goes to show na tong team ng Converge, ilang beses ko na rin nasabi, they're gonna develop in this season, 'di ba? It will take time definitely. Pero mukhang magaganda yung mga set of mentors nila and at the same time Coach Aldin calling the plays. So, talagang kabang-abang yung Converge. Siguro in the next medyo matagal-tagal pa sila maging super competitive pero yung if you're just a fan na you just really wanted to root for Converge, then definitely every game makakita at makakita ka ng bright spots Lagi naman eh. for them. And especially for their development. So as fans, kailangan lang din natin i-temper yung expectations na Converge might not um
might not go to the deep playoffs in this conference. Pero for sure, they're gonna build their young core for maybe, tingnan natin, hopefully, in the next conference, baka, ano na agad mag-jive na lahat ng mga core Mm. and yung mga roster nila. O- And to add or lang din, sige. sige, wait lang. To add lang din, bakit kailangan natin i-temper expectations natin. Recently, pinapirma nga nila si King Caralipio, former Finals MVP of the NCAA. Replacing sa kanyang, yung pinalitan niya sa lineup ng Converge is Barkley Ebonia, who is a, well, let's say, medyo parang veteranong role player na rin sa PBA. It means lang din na talagang they want to develop their draft picks and yung mga young players na meron sila. Oh, they're So going as fans, younger lang. kaya as fans, kailangan din nating maintindihan na pag yung bata yung naglaro dyan sa PBA, they will need time and they will have mistakes na normally hindi natin makikita sa mga veterans. So Mm, yun. parang may growing pains of being Yes. of Mm. young players playing in the pro leagues, 'di ba? So Mm. hindi ko naman sila sabi na parang wag natin hindi ko naman sinasabing kailangan magmadali yung Converge kasi yun din naman ng yun din yung mga sinasabi na minsan kailangan nila if they wanna compete right away, 'di ba? Magmadali sila. Pero hindi ko na parang I don't really see Converge in win now mode. Kasi yun yan, kung syempre kung win now mode sila, 'di ba? Hindi nila i-let go kahit si Mav lang, 'di ba? Or yung mga other vets nila. Pero it really is a process, and kahit sabihin natin na wala silang I mean, may winning mentality naman sila pero hindi sila yung parang hindi agad winning yung focus nila. Parang they need to develop the young players. Kasi syempre, they want to they want to be patient with them na kasi yun nga, kasi kung hindi naman sila kung ayaw naman nila maging patient sa kanila, yun yan, parang konting talo lang, 'di ba? Ite-trade na agad nila yan. Pero syempre, alam naman natin na nakikita ko yung direction ng conversion. They wanna go younger and they want Mm. to uh they want to parang pagka when they start contending, 'di ba? Kahit papaano matagal magiging intact yung nila, yung young core na binild upon nila. Ano lang, para sa akin tama yung sinabi mo, pero i-tweak lang natin ng konti. Yung Converge, definitely, una sa lahat, they want to develop and win. So, uunahin nila yung development, and then kung kaya yung chance, they win every game or all of the games na kaya nilang ipanalo. And with that being said, tingin ko dito nga, babalik ko lang ng konti, pasensya na. Alam ko ayaw mong pag-usapan to. Pero babalik lang natin yung konti yung fact na, yun nga, yung tanking, hindi mangyayari yan. Pero in the future, pag nakita nga din ng Converge na nandun sila sa position na hindi nila ma-achieve yung goal nila, baka they will went on that route. Maybe not now, for sure, not now. Pero maybe siguro sa dulo ng Oh, it's ng too early year. to say na Oo. nagtatank sila for Balti. Oo. Uunahin wag ka na magbigay ng pangalan na malay mo itatank nila si Taylor Hindi, wag din Statham. natin wag din natin anuhin yan, wag din tayo makipaglokohan diyan. Alam naman natin yun ang Yeah. sinasabi nila. Kasi sinasabi ko lang. So yun, going back, uh definitely Converse, they want to develop every develop in every game that they have, and if they have the chance to win, they will sure take it. And yun lang naman sa akin for Converge Fiber Xers. Mabagal, medyo bumagal yung kanilang connection because of yung mga pieces na nawala sa kanila. Pero sooner or later, bibilis ulit yung May Converge. lang eh, parang nagre-rebuild sila. Or actually hindi naman rebuild kasi andyan na yung mga Arana who obviously rookie of the year. Pero more on retooling. Nagre-retool sila ng parang 'di ba? Yung parang sabihin natin ang mako-compare ko diyan is yung 2019 2019 na Akala Raptors ko team. okay si Thunders. Hindi naman okay Thunder. yung 'di ba? Ayun, yung 2019 na Raptors, 'di ba nung umalis si Kawhi.
Oh, Hmm. well, hindi lang to champion pero kahit papaano same context na umalis si Kawhi. Pero hindi nila give up yung mga parang hindi sila nag full rebuild. 'Di ba? They added pieces lang ano to their lineup na mga young pieces. Kaya yun ang nakikita ko sa Converge na yung ginagawa ng Converge right now for them to parang well, as they head into a new direction. Para sa akin, Thunder naman sa akin. Yung, hindi yung yung kumukuha ng draft picks, hindi sa sense na yun. Yung, para in a sense na dinidevelop nila kung ano yung meron sila. And at the same time, kung ano yung makuha nila sa draft, i-develop din nila as well. So, ganun yung nakikita ko this year sa Converge. Especially, meron silang core. May mga parang sila possible na core na pwedeng mabuo with their lineup. Especially, syempre, si Winston, Arana, pwede din si Stockton on the mix, di ba? So, yun yung may core silang binubuo. And dahil na-brought up mo nga na may mga young pieces sila na they need to retool. You need to also consider na lang din na isipin mo yung mga batang players from last year na nagdine-develop biglang yung step nila, yung magiging big challenge nila this year is to be the core of their franchise. So medyo mahirap, medyo mataas yung kailangan nilang ihakbang doon. Kaya din, uh, Converge needs time. So yun lang. And that pretty much sums up our Converge episode. So as we end our episode, we hope you could like, share, and subscribe to also comment to our podcast kung may agreement kayo or what else ang hindi namin nakita na nakita nyo. Feel free to let us know sa comment section, 'di ba, na if yung mga observations nyo rin when it comes to Converge. And yeah, magaling na ako from my sickness noon. So I hope everyone's safe and healthy. Kaya makakatuloy na kami na mas consistent na makipagkwentuhan sa inyo. Especially na ang ganda ng mga games sa PBA ngayon so far. Yes. And So yun. for Wilmin, I'm William Go, and until then, take it easy, stay safe, have fun.